Talagang barado na po itong mga ginagawa po ng Amerikano at nilang mga proxies po nila dito tulad nila Tariela, Carpio and so on, 'no. Tameme na po talaga sila at wala na pong, maisip na iba. Ginawa na din po nila yung PSYOP allegations na spy network, wala din po, collapse din po yun, ano. So wala pong panalo itong mga 'to. Ang problema natin kaado at mga kasama po, papaano natin maibabalik sa tamang landas o tamang daan yung ating ekonomiya, sa pamamagitan ng pagbabalik po ng, friendly, cooperative, if not fraternal relationship with China, the economic engine of the Asian region and the world. Paano natin anong maitutulong natin sa vision of a community of shared future for mankind para magkaroon ng forever peace sa mundo po natin and forever prosperity. At matigil na po yung mga giyera. Yan po ang problema po natin dito sa ating samahan, sa ating kinusan, how we can push the government back to the right track that Ferdinand Marcos Sr. started, continued by President Rodrigo R. Duterte. And sana maibalik po natin diyan sa direksyon na yan. Dahil po wala na po talagang maisulong ang assertive transparency campaign po ni Raymond Powell at ni Tariela. Na barahan po sila sa Ayungin Shoal at BRP Sierra Madre at napilitan ng DFA na makipag-areglo at magkaroon po ng pag-uusap ulit sa bilateral consultation mechanism at yung supervision ng mga deliveries, resupply to BRP Sierra Madre by the Chinese Coast Guard. Hindi po siyempre hindi aminado po ang Pilipinas diyan sa ating press and media, pero yan ang totoo. Kaya po wala pong problema na ang resupply sa BRP Sierra Madre. Nabarahan din po ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy diyan po sa Escoda Shoal. Ginutom talaga ng ating mga commander sa PCG at ng Philippine Navy and Armed Forces of the Philippines, si Browner. Ginutom yung ating mga crew sa BRP Teresa Magbanwa, kaya napilitang lumikas po doon. At ngayon pumaporma-porma na magpapadala daw ng napakaraming Philippine Coast Guard ships na hindi naman natuloy-tuloy dahil po nandoon ang 200 mga barko po ng China at mga maritime militia ng China. Talagang barado na po ang Pilipinas diyan sa mga issues na yan. Kaya doon naman po sa Australia pumunta po itong si Tariela at nagrereklamo, neighbor silence emboldens China's illegal act. Unang-una, hindi po illegal act ang China dahil for China, they are exercising their sovereignty. In fact, they are exercising it with such moderation, with such professionalism from their point of view that nobody has been killed despite the countless provocation. That is from their perspective. From the perspective of international law, who is sovereign exercises the law, implements the law. Dalhin niyo sa UN General Assembly at dinala nga ni Enrique Manalo sa UN General Assembly. Wala pong anumang imik ang ibang mga bansa dahil yung iba siguro pinagtatawanan lang si Enrique Manalo doon. Ngayon itong si Tariela doon sa audience po sa Australia siya nagsasalita. At hindi po niya siguro alam ang diplomatic implications po nito. Mababasa po ito ng mga embassies po ng ASEAN po dito sa Manila. And syempre pa i-report yan sa Home Office na iniinsulto po nitong si Tariela ang Singapore, ang Malaysia, ang Indonesia, ang Brunei, ang Thailand at ibang mga miyembro ng ASEAN by saying that neighbor silence emboldens China's illegal acts. So, ayan po, talagang barado na po itong mga ginagawa po ng Amerikano at nilang mga proxies po nila dito tulad nila Tariela, Carpio and so on, 'no. Tameme na po talaga sila at wala na pong maisip na iba. Ginawa na din po nila yung PSYOP allegations na spy network, wala din po, collapse din po yun. So wala pong panalo itong mga 'to. Ang problema natin kaado at mga kasama po,
paano natin maibabalik sa tamang landas o tamang daan yung ating ekonomiya sa pamamagitan ng pagbabalik po ng friendly, cooperative, if not fraternal relationship with China, the economic engine of the Asian region and the world. At paano natin anong maitutulong natin sa vision of a community of shared future for mankind para magkaroon ng forever peace sa mundo po natin and forever prosperity. At matigil na po yung mga giyera. Yan po ang problema po natin dito sa ating samahan, sa ating kinusan, how we can push the government back to the right track that Ferdinand Marcos Sr. started, continued by President Rodrigo R. Duterte. And sana maibalik po natin diyan sa direksyon na yan. Gusto ko lamang po i-report na nung may ay nagkaroon ng isang forum kung saan itong si former retired ASO Justice, Associate Justice Carpio, mga kabansa, ay guilty of plagiarism. No? Plagiarism is the highest form of intellectual dishonesty. Sa treatise po niya sa forum entitled Philippine Island Territories in the West Philippine Sea, ang sabi po niya, the 1898 Treaty of Paris coded to the United States the archipelago known as Philippine Islands and lying within the following line of the Treaty of Paris. The 1900 Treaty of Washington clarified that the cession included any and all islands belonging to the Philippine archipelago lying outside the lines. He ended the quote there. Any and all islands belonging to the Philippine archipelago lying outside the lines of the 1898 Treaty of Paris. Ano na naman po itong pambubutol na ito kay nanggagaling kay Antonio Carpio, mga kabansa? Ito ay sapagkat dinidistort po nito si Carpio ang history, mga kabansa, to the point of plagiarism. Bakit? Dahil yan pong ang original text po niya, to any and all islands belonging to the Philippine archipelago lying outside the lines described in the Article 3 of that treaty, the Treaty of Paris, and particularly to the islands of Cagayan, Mapun, other name for Cagayan de Sulu, Sulu, and Sibuto and their dependencies. So meron pong inumit. Anong tawag nyo dyan sa isang tao na magko-quote ay binabawasan ang kahulugan ng kanyang kinokode, which is the 1900 Treaty of Washington, para i-justify lamang ang inclusion ng Scarborough Shoal at Kalayaan Island Group. Wala pong mai-present ang Pilipinas na base na tayo ay may titulo o may semblance man lang ng titulo diyan sa Scarborough Shoal, Bajo de Masinloc or Panatag Shoal or Panakot. Marami pong pangalan niya Scarborough Shoal. Magpakita lamang siya ng base, ng titulo.
Hindi yung quote siya dito, mali pa ang quotation niya. Yung Treaty of Washington was referring to islands south of the Philippines bordering Borneo. Kasi very sensitive po ang Amerikano diyan sa pagitan ng Pilipinas at Borneo dahil ang Amerikano kakampi po ang mga British diyan sa pinag-aawayan nating titulo sa North Borneo sa Sabah. In fact, in 1930, at ito included sa ating treaty limits, naglagay po sila ng Convention Treaty demarcating the division between the Philippines and Malaya, the island of Borneo, northern island of Borneo, belonging to Malaya. Pangalawa, sinama niya ang Kalayaan Island Group. Pero alam niyo ho, itong si Carpio, siya rin ang kampiyon ng pambubudol sa atin ukol sa arbitral ruling. Yung arbitral ruling ay pinatawag sigun sa United Nations Convention on the Laws of the Seas. At ano ang sinasabi sa artikulo ng UNCLOS ng arbitral ruling na yan? Kaya ho ay pwede niyong basahin sa paragraph 574 ng arbitral ruling at sa article 47 and following ng UNCLOS. Specifically, that even the Philippines cannot draw archipelagic lines dyan sa kine-claim natin na Kalayaan Island Group. Pangalawa po, ang Kalayaan Island Group ay claim lamang natin noong 1978. Ang Treaty of Washington po ay 1900. So there is 78 years of difference, mga kabansa. So hindi ko alam kung saan nag-aaral ng batas ito si Antonio Carpio o pumasa ito sa international law. Pero yung pag-uwido niya dito sa issues ng mga South China Sea ay puro kabulastugan po. At nag-i-issue siya ng mga legal theories, obviously, to reinvent himself. No? Wala lang akong pruweba, pero gagawin ba niya ito pagsisinungaling na ito kung libre? Kung alam niya na pagtatawanan lang siya ng hindi lang ng Pilipinas, kundi ng sambayan ng buong mundo. At pinagmumukha pa niyang tanga ang mga legal luminaries na katulad ni Joaquin Bernas at itong si Juan Ponce Enrile sa mga komento nila ukol dito sa application ng Treaty of Washington. Mga kabansa, hindi tayo tanga, hindi tayo bobo, hindi tayo bulag. Medyo, I am due for eye surgery this month. Pero hindi ako bulag at hindi ako, pinakamaganda, hindi ako sinungaling. Hindi ako gagamit ng isang kabulastugan para patabain lamang ang puso ng mga taong nag-uudyok ng conflict dyan sa South China Sea. Ginagamit ang Pilipinas dapat sundot-sundot sa puwet ng dragon para magkagulo ang Estados Unidos at China. May kausap akong isang admiral kahapon. At ang kanyang feeling is within the next 5 years, lilipat na ho ang conflict mula sa Europe because Ukraine will be solved by next year, it seems. At ito namang Israel, Iran, and etc., Lebanon and whatever, I think this will just get into a negotiation table somewhat. Pero within 5 years, nakikita niya na ang pagbibenta ng armas ng Amerika at ito'y nagaganap na ngayon. Binibentahan tayo ng kung ano-anong missiles, HIMARS, Typhoon, na nagiging magnet para tayo maging target. Sa salita ng Senator Amy Marcos, 25 sites na raw dito sa ating bansa ang nakamapa na sa China for possible preemptive attack kung tayo ay magpo-post ng
offensive weapon dyan. Eh, nandyan na ho sa lawag ngayon. So I can understand the fear of Amy Marcos dahil ang unang-unang mawawala sa mapa ng Pilipinas ay ang Ilocos Region 1, Region 2 at Cordillera. Mabubura ho ang karamihan ng Ilocano sa balat ng lupa. So, mag-ingat tayo mga kabansa tuwing bubukas ang bunganga niyang si Antonio Carpio. Tandaan nyo, the devil is in the details. Isulat ninyo at sinasabi niya, pakinggan nyo mabuti dahil meron na hong selective memory yan. No? At kung yan ay hindi ba yan, ay baka early stages na ho yan ng dementia o di kaya ay Alzheimer. Pero as I know, Carpio since 1968, mga kabansa, nung kami estudyante pa. Noon ho, durobo na yan, manggugulang na yan, mambubudol na yan. At hindi ko inaasahan na isa sa ating kasaysayan na nilagay niya sa apoy ay walang iba kundi ang kanyang kaklase at aking matalik na kaibigan, the former Chief Justice of the Supreme Court, Rene Corona, na tinanggal sa pagka-Chief Justice of the Supreme Court dahil lamang sa suhol sa mga senador, mga kabansa. At mukhang nagaganap na naman uli. Of course, konektado din yan, yung mga suhol na yan para matanggal po si Rene Corona, para po maipalit si fake Justice Sereno, para maupo po bilang Chief Justice at mapasa yung EDCA. Ayun. So manipulasyon po ng Amerikano po yun. And unfortunately, sobrang maraming Pilipino na edukado na handang-handang magpagamit at magbenta ng sariling kaluluwa sa Amerikano para sa kaunting salapi. Ayan, si Sereno, Carpio, Rafaela David, President, Akbayan, ayan, Attorney Lloydan Nicolas Luis, Ronald Llamas, Akbayan Citizens Action Party. Okay, anong connection nito? Yan yung forum, okay. So again, konektado din itong mga taong ito. Si Rafaela David po ay doon sa atin ito na siyang kumampanyan para with De La Torre na pinupundaran po ng mga European foundations, no? Doon sa atin to West Philippine Sea adventure po nila na wala naman po nangyari. So konektado yan, operation ng mga Amerikano po, no?